deserve the glory and honor and power and thanksgiving, Jesus. Oh Lord God, Jesus, hallelujah. Lord, walang kwenta ang gawain ito kung wala ang pagkilos mo. Walang kwenta ang gawain ito, Panginoon, kung wala ang pagsama mo, O God. Isang bagay ang dahilan kung bakit kami naririto, Lord. Because we want to experience your presence, God. Jesus, open our heart and open our mind. Lord, sa umagang ito, hayaan mo, kalimutan muna namin ang aming sitwasyon. Ano man ang laman ng aming puso't isipan, Lord, kalimutan muna namin ito. Ano man ang aming nararamdaman sa oras na ito, hayaan mo, O Diyos, makinig muna kami sa sasabihin mo. Kausapin mo po kami sa umagang ito, O Diyos. Wala kaming ibang ninanais, Lord, kung di marinig ang tinig mo sa aming mga buhay. Lord, kawawa kami kung hindi ka namin mararanasan. Kaya naman sa umagang ito, O God, hayaan mo, Diyos. Lord, Banal na Espiritu Santo, magministeryo ka po sa aming mga buhay. Lord, baguhin mo kami, palakasin mo kami, pagalingin mo kami, O Diyos. Bigyan mo kami ng kapayapaan, Panginoon. Kagalakang nagmumula sa iyo. Sa umagang ito, Lord, ang lahat ng iyong mga anak na umaasa sa iyo, Lord, hindi mo bibiguin, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan, Lord, sa church na ito, Panginoon. Salamat sa iyong katapatan sa buhay ng iyong mga anak. Nalilito kami, Lord. We continue to offer you our lives, O God. Naali namin sa iyong aming mga buhay. Acknowledging that apart from you, we are nothing, God. That's why, Lord, your presence is the most important thing to us right now. Father God, continue to pour out your Spirit, O God. Alisin mo anumang bigatin, O Diyos, na nasa puso ng bawat isa, Lord. And whatever spirit that comes from you, O God, spirit of dryness, ritualism, hindrances in worshiping and praising you, and thanking you, we just curse it and we command it, we rebuke it to go out in Jesus' name. In Jesus' name. By the blood of Christ, you don't have power and authority upon this place. In Jesus' name, in Jesus' name. Holy Spirit, God, pour out your Spirit. Fall fresh on us, God. Jesus. Manifest in this place, Lord. As we hear your word and as we worship you, O God, this morning, O God, patuloy ka mag-manifest sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming sinasamba. Dinadakilat, pinapapurihan, Panginoon. Ang lahat, Lord, ang lahat na nagmamahal sa ating Panginoong Hesus, magsabi ng Amen, Amen, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Manatili po tayo nakatayo bilang paggalang sa banal na salita ng ating Diyos in Matthew chapter 21 verse 1 to 11. Samahan niyo po ako, basahin natin ito sa wikang Tagalog. Amen. Tagalog na lamang po. Matthew chapter 21 verse 1 to 11. Sabay-sabay po nating basahin in 3, 2, 1, go. Malapit na si Jesus sa Jerusalem. Pagdating nila sa ngayon ng Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang dalawa niyang tagasunod. Verse 2, at sinabi, pumunta kayo sa susunod na nayon, makikita niyo roon ang isang asno na nakatali kasama ang bisiro nito. Kalagan niyo ang mga ito at dalhin dito sa akin. Next verse, kapag may sumita sa inyo, sabihin niyo kailangan ng Panginoon at hahayaan na niya kayo. Verse 4, nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Okay po. So, verse 5, 1, 2, 3, go. Sabihin nyo sa mga naninirahan sa Zion na paparating na ang kanilang hari. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno. Verse 6, sabi dito, lumakad nga ang mga tagasunod at ginawa ang inutos ni Jesus.
Verse 7, dinala nila ang asno at ang bisiro nito kay Jesus. Sinapinan nila ang mga ito ng kanilang mga balabal at sumakay si Jesus. Verse 8, maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Sabi sa pag-aaral daw, ito ay symbol of humility ba? Authority? Loyalty daw. Yun ay gesture of loyalty. Pero may twist. May twist kasi yung pangyayari, di ba? Alam naman natin, ano? So, naglatag sila ng balabal. Ang iba, 1, 2, 3, go. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Ano yun? Yung palaspas? Yung palm. Asan yung mga palaspas natin? Charot lang. Biro lang. Ang simbolo po ng palm ay victory. Okay po, sabi mo nga victory. Yung balabal ay loyalty. Okay po. So, asan na tayo? Dito na. Ang mga tao, verse 9, 1, 2, 3, go. Ang mga tao sa unahan ni Jesus ay ang mga nasa hulihan ay sumisigaw, purihin ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang nagpupuri sila. Remember, nagpupuri sila. So, sige po, verse 10. 1, 2, 3, go. Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong lungsod at nagtanungan ang mga tao. Sino ang taong iyan? Last verse po. 1, 2, 3, go. Sumagot ang mga kasama ni Jesus. Siya ang propetang si Jesus na taga Nazaret na sakop ng Galilea. Palakpakan natin ang Diyos. Pwede po ba? One last time, bago tayo mo pwede magpalakpakan natin ang Panginoon. At magpasalamat tayo. Let's speak praises to God. Amen. Can we open our lips? Lord, salamat po. Sabi mo, Lord, salamat po. Lord, salamat po. Sabi mo, Lord, salamat po. Salamat po, Lord. Kaya magpasalamat tayo sa Lord. Sige po. Maghanap ka ng dahilan para magpasalamat sa Diyos. Ano bang mga bagay? Amen. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Tayo po natin makakaupo na. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Lord. Amen. Salamat, worship team. So, purihin po ang Panginoon. Sa oras po na ito, ngayon po ay Palm Sunday at bumabati po ako ng isang maligayang pananambahan. Sabi mo nga, Happy Sunday. Happy Sunday! Purihin po ang Diyos, ano? Sino po dito yung may pinagdadaanan? Taas ang kamay. Praise the Lord, yung mga pinagdadaanan yung iba sa atin. Sino dito yung masaya lang siya ngayong linggong ito? Taas ang kamay. Masaya lang siya. Sino dito yung medyo pagod ngayong linggo? Pagod. Praise God. Yung iba, robot kayo. Wala kayong nararamdaman. Okay. So, ngayon po, dahil araw ng palaspas ngayon, iintindihin po natin, ano? At mabilis lamang itong pag-uusapan po natin. Okay lang po ba? Makikinig tayong lahat? Okay po, mabilis lang to, ha? Tapos na po. So, at ating pong pag-uusapan dahil Palm Sunday ngayon, this is special Sunday event. Isa sa mga event na nangyari sa Bible, mahalaga because ngayon yung araw na sineselebrate natin yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, not as a victim, but as a king. Sabihin mo nga, king. Kaya pala sabi nung kanta, You are my king. Sabi nung kanta, Jesus, you are my king. Hari siya. Why? Because this entrance is yung entrance siya. Dito na yung itong pangyayaring ito yung pangyayari na i-declare na king si Jesus. Hello? Okay. The crowd waved palm branches. Okay? Sila ay nag-wave ng palaspas at sumigaw sila, Hosanna! Okay? Pastora, yung sharing natin kanina umaga, hallelujah pala yun, yung 1,000 words of praises. Ang Hosanna talaga, ang ibig sabihin niya ay, save us now. Ligtas mo kami ngayon! Yun ang sigaw ng taong bayan. Okay, hello, andyan ba tayo? Now, ang hindi nila nare-realize, hello, okay? Ang hindi po nila nare-realize ng sitwasyon na yon, na ang hari na kanilang sineselebrate, si Jesus, ay siya yung hari na dumating hindi para umupo sa trono.
Hello? Kundi yung haring dumating ay, kasi may prophecy na eh. Alam ng mga tao, para lang magkaroon tayo ng background sabi ng tao, may maghahari daw sa propesya, sa Old Testament, may maghahari daw at sa paghaharing iyon, magiging maganda yung governance. So, yun yung expectation ng tao. Okay? Yun yung expectation ng mga tao sa paligid. But hindi nila nakikita na yung pag-celebrate nila ng hari na yun ay hindi para agawan yung government ng wrong government. Yun kasi yung expectation nila eh, no? Now, yung pagdating ng hari na yon, hindi siya para mag-take ng throne, but siya ay dumating para mag-carry ng cross. Grabe, no? Matindi yun. Sabi mo nga, carry a cross. Doon pa lang, may mensahe na. Sabi mo nga sa katabi mo, makinig ka. May mensahe. You know what? They are celebrating, but in different reason. Come on. Hello? Pwede pala yun? Yung pinipraise natin, ito si Jesus talaga. Yung dumadaan sa harap natin, pero iba yung dahilan natin. Hello? Hello? Pwede pala yun. We are worshiping a true God, but our heart is not okay. Hello? Andiyan ba tayo? Kaya sa umaga pong ito, maunawaan po natin. Diba? Isang tanong na dapat nating maintindihan sa bawat isa sa atin. We will praise Him only. We will praise Him only po ba kung madali lang? Hello? Hello? Yung madali lang yung sitwasyon? We will praise Him only ba nang may motibo tayo sa puso? Or we will follow Jesus all the way to the cross? Kasi hindi naman lingid sa ating lahat. Yung sumigaw ng Hosanna, sila rin yung nagsabing crucify Him. Hello? Ulitin ko pwede na tayo matulog. Yun lang naman yung mensahe nito eh. Hello? Pwede na matulog. Diba? Yung mga sumigaw ng Hosanna, iligtas mo kami, andyan na yung hari namin, sila yung sumigaw ng crucify Him. Hello? Ibig sabihin, andun pa rin ba yung pagpupuri natin? Kapag madali lang, o hanggang dulo. Hanggang sa pagkaranas natin. Kahit hindi okay ang sitwasyon mo, kahit nasasaktan na tayo, kahit nahihirapan na tayo, magpa-follow pa rin na tayo sa cross of Jesus. Hello? Madali po mga kapatid. Madali po mag-worship, madaling sumamba sa Lord pag wala tayong pinagdadaanan. Pag pinagpapala. Pero pag kinokorek ka na ng Diyos, pag may hataw na yung whip pa tawag doon, yung pinangahataw? Whip? Whip ba yun? Ha? Rod and staff? Yung whip, yung latigo. Whip po, di ba whip? Ang alam ko lang kasi yung whip yung sa ice, sa cake. Okay. So whip, pag hinahataw na tayo ng latigo, pag inuusig na tayo ng mundo, wala na akong naririnig sumasagot. Mag-worship ka pa rin ba? Yeah. Ating po pag-uusapan ay papamagatan po natin. 1, 2, 3. Pagbasa po. 1, 2, 3, go. The King who came the unexpected way. Ang tema po natin, Jesus entered Jerusalem as a king, but not the kind of king people expected. Siya yung hari na dumating na hindi natin inaakalang pamamaraan. Hello? Kinuha niya yung throne sa hindi natin inaasahang pamamaraan. Actually, sa kanya naman talaga yon. Hello? Andiyan po ba tayo? Kaya ito po yung maintindihan po natin sa umagang ito, mga kapatid. Kung sino yung haring sinasamba natin. Because maybe, kilala lang natin si Jesus sa pangalan. Pero, sa relasyon, wala. Sa relasyon, kulang. Lahat tayo narinig natin yung pangalang Jesus.
Pero ang tanong, king ba talaga natin siya? Hello? Kasi pwedeng tayo ay sumasamba, malaya, malayang mala. Pero sa puso natin, iba. Punong-puno ng galit. Punong-puno ng hindi pagpapatawad. Punong-puno ng jealousy, ng insecurities, ng self-interest. Punta ako sa church na yan para makatakas ako sa gawaing bahay. Hello? Punta ako sa church na yan kasi marami akong mauutangan dyan, sigurado ako. Nagkamali po kayo ng pinuntahan, wag dito. Hello? Doon kayo sa malalim. Hello? Andiyan ba? Praise. Hello mga kapatid. Maunawaan po natin, na tayo po, chine-check ng Diyos ang ating puso ngayon kung hari ba natin siya. At pag sinabing king, sabihin mo nga may authority sa buhay mo yan. Hello? Ginagalang natin ang sinasabi ng ating hari. Kaya nga pag sinabi ng Diyos na anak, don't do that. It's for your own good. Handa ba tayong wag gawin talaga? O magrereklamo tayo, Lord, ito na nga lang ginagawa ko eh. Hello? Number 1, pag-usapan po muna natin yung pagiging hari niya. The prophetic king, the fulfillment of God's promise. Si Jesus kasi ipinangako na siya. Sabi po ng Matthew chapter 21 verse 4 to 5, this took place to fulfill what was spoken through the prophet. So Palm Sunday is not a random celebration. It is the fulfillment of prophecy. Ito yung sinasabi ko kanina, na nangyari ito dahil sa propesiya. Nandiyan ba tayo? Anong propesiya yon? Nabasa na natin kanina sa Matthew 21 verse 4 to 5, kinuot yung prophecy. Now, saan yung prophecy? Sa book of Zechariah chapter 9 verse 9. At ito po ay 100 years ang pagitan. Kaya prophecy po talaga yan. Sabi diyan, rejoice greatly, O daughter of Zion, shout aloud, O daughter of Jerusalem, behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus is the prophetic king. Hello? Marami kasi dahil alam niyo po si Jesus nung panahon niya, sikat na sikat siya. Tama, mali? Pero may mga tao rin kasi gumagawa ng himala nung mga panahon na yan. Pero si Jesus yung pinakasikat. Hello? Kaya si Jesus, bagamat sikat siya, hinahalin tulad lang din siya sa iba. Propeta. Hello? Andiyan ba tayo? Minsan, manggagamot, angel daw, maraming hinahalin tulad. Pero, dito sa prophecy ni Zechariah, Jesus is the fulfillment of the prophecy. Amen. Hindi lamang siya na-aksidenteng hari, kundi pumasok talaga siya sa Jerusalem dahil siya yung revealed Messiah. Amen. Hello? Maintindihan po natin na siya talaga yung anticipated prophet from Genesis. Mula sa Genesis, siya po yun. Hello? Genesis chapter 49 verse 10, the scepter shall depart from Judah. Amen? Genesis chapter 49. Sabi lang, patuloy kang mamumuno, Huda, magmumula sa mga lahi mo ang magiging mga pinuno, kaya magbibigay ng buwi sa iyo ang mga bansa at susunod sila sa iyo. Lahi yan ni Judah. Hello? Andiyan ba tayo? 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 13, the throne of David. Binababa ko lang po yung mga verses na si Jesus yung prophesied king. Hello? So dito, pinakita naman ito. Sabi niya, when your days are fulfilled and you lie down with your fathers, I will raise up your offspring after you, who shall come from your body, and I will establish his kingdom. Hello? Itong si Jesus ay galing sa lahi ni David. Hindi niya po ba tayo? And then, yung sinasabi nga ng Zechariah chapter 9 verse 9, the humble king. Hello? Amen. Siya po yung isang mapagpakumbabang hari. Hello? Now, ano po ang nangyari nung Palm Sunday na event na yun sa Bible? Now, this is a public presentation of the Messiah. Ayan po ba tayo?
Ito po yung pagde-declare ng langit na sinasabi na ito yung hari na matagal nyo nang inaantay. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, yung mga tao ay nag-e-expect nga sila ng tamang hari, pero sa isip nila, iba yung, meron silang expectation na gagawin sa buhay nila. Hello? They expecting the right thing but the wrong mission. Nandiyan po ba tayo? Alam niyo po kasi, noong mga panahon na yon, ang mga tao po ay naguguluhan sila sa gobyerno. Sino dito naguguluhan sa gobyerno? Yeah. Ganon yung kalalagayan. Now, ang expect nila kay Jesus, dadating si Jesus para i-take over yung wrong government. Para ayusin yung political. Hello? Sino dito lumalapit kay Jesus kasi may gusto siya ipaayos? Yung favor sa kanya. Hello? Nakukuha niyo po yung sinasabi ng Word of God? Sometimes we praise, we know God, we know Him more, kinikilala natin siya kasi may something ka lang na gustong ipagawa kay Lord. King ko to si Jesus. Pero Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho. Hello? Na kapag sinabi ng Diyos na, anak, dumaan ka sa proseso, ay walang ganyang usapan, Lord. Hello? Walang ganyang usapan, Lord. Basta, king kita, bigyan mo ako magandang trabaho. Pero ayaw sa proseso. Hello? Lord, gawin mo akong matatag, pero ayaw sa correction. Hindi ba tayo mga kapatid? Hello? Alam niyo po, ngayong umaga po ito, sana po lumilino yung message sa atin ng Panginoon that knowing our King is yung maging King talaga siya sa buhay natin. So sa number 1, dito po, pinakilala natin na si Jesus ay prophetic King. Number 2, mabilis lang po ito, the humble King. Sabihin mo nga, humble King. The nature of His kingdom. Alam niyo po, ang hari, saan yan sumasakay? Saan sumasakay ang hari? Kabayo. Diyan ba tayo? Diba, dala-dala niya yung mga kawal niya. Kaya unexpected talaga eh. So, the nature of His kingdom, Matthew 21 verse 5, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey. Grabe, no? War kings rode horses. Kapag hari po, nakasakayan sa mga kabayo, pero ang haring, ang daladala ay kapayapaan, nakasakayan sa donkey. Hello? Yun ang dahilan. Kaya alam niyo po, pinili talaga ni Jesus Christ yung donkey, hindi po yung chariot, hindi po yung war horse, hindi po yung army, kasi ang kingdom ni Jesus Christ ay hindi built on violence, kundi built by redemption. Palakpakan natin ang mga kingdom. You know, ang galing. Kasi pagdating kay Jesus, parang baliktad lahat. At doon siya nagtagumpay. Imbis na ang dala niya espada, ano dala niya? Cross. Imbis na ang dala niya sundalo, ano dala niya? Sacrifice. Ang isang hari, namamatay ang sundalo para sa hari. Pero itong hari natin, siya yung namatay para sa atin. Grabe si Lord, mga kapatid. Hindi ba yung karapat dapat purihin? Hindi ba yung karapat dapat pagtiwalaan? Amen. Sabi mo nga, pagtiwalaan. Sabi mo, pagtiwalaan. Minsan, ang hirap natin magtiwala sa Diyos. Hello? Dahil dumaranas tayo ng mga sitwasyon. Tsaka na lang muna ako sisimba. Hindi na lang muna ako sisimba. Nakaranas tayo ng konting hirap. Pero si Jesus, grabe ang dinanas niya sa cross. Yung sa Via Dolorosa, the way of the cross. Tama ba yan? Tama yan, di ba? The way of the cross, grabe yung dinanas ni Jesus. Pero tayo, konting problema lang, konting pagsubok lang. Ayaw nag-give. Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, wake up. Magdasig tayo mga kapatid. Hello? Alam niyo po malupit dito.
dito, yung Philippians chapter 2 verse 6 to 8. Though he was in the form of God, he humbled himself. Hindi lang siya hari, Diyos siya. Hello. Tapos, pag praise and worship, bibirahan natin si Lord ng malaya, malayang. Ano yun? Lord, pasensya ka na. Ito lang muna kaya kong ibigay sa'yo. Medyo di maganda pakiramdam ko. Sama. Matabang mo yung lasa. Hello? Andiyan ba tayo? You know what? Napakarami nating pwedeng maging dahilan para hindi magpuri sa Diyos. Hindi yan mauubos. But if we are truly surrendered to God, kung ikaw mismo sinuko mo na yung buhay mo, kaya mong itapon yung sarili mo. Diba? Sabi nung kanta, give myself away so you can use me. Diba? Hello? Maraming Kristiyanong nagsabi, Lord, bibigay ko sa iyo buhay ko. Sa'yo na po, Lord, I surrender my life. Sorry for the word. Utot mo. Hindi ka nga makapagsimba eh. Buhay mo pa. Oras mo hindi mo mabigay. Buhay mo pa. Hello? Todo tayo pasalamat pag punong-puno ng pagpapala. Napaka buti mo, aking Diyos Ama. Pag pinagpala tayo, pero pagka dumadaan na tayo sa pagsubok, church na yan, puro na lang problema, puro na lang pagsubok. Pastora, tsaka na lang ako ma-attend, Pastora. Pinagdadaanan ako ngayon. Hello? Hello? Mga kapatid, sabihin mo nga sa katabi mo, develop your relationship to God. You know, best effort ang Diyos sa atin. Diyos siya, hari siya, pero bumaba siya. Pero ang Diyos po, pero tayo nagpipigil. Ang Diyos hindi siya namili ng kalalagayan, dinuraan, sinipa. Hinubaran, sinutan ng tinik. Pero tayo pinipili lang natin yung kaya natin gawin para sa Diyos. Parang hindi ko feel sumama ngayon ng midlife party. Parang hindi ko ngayon feel sumama sa ganito. Asan ang sakripisyo natin para sa Diyos? Asan yung pagmamahal natin para sa Diyos? Hello? Church, hindi po ito legalistic hindi po ito law abiding What we're talking about is expressing our love to God. Hello? Yung pagpapakita ba ng pagmamahal sa Diyos? Yung sinasabi natin, once we say, you are my King, once we say, you are my God, we mean it. Hello? Hello? Kailangan ba ni Jesus yun? Kailangan ba ng Lord yung pagre-reverend natin sa Kanya? Ang Diyos po ay kumpleto. Kung mag-aaral po tayo ng theology, malalaman natin na siya ay self-existent. Wala siyang kahit anong kailangan. Kaya lang mahal tayo ng Diyos. At ayaw niya tayong mapahamak. Gusto niya tayong isama sa parada ng tagumpay. Alam niyo yung masakit sa kalooban ng Diyos? Yung makikita niya na yung nilikha niya ay mapapahamak. Yun yung masakit sa Diyos. Kaya inaayos tayo ng Diyos, pine-prepare tayo ng Panginoon, at pinadala niya si Jesus para ikaw at ako maging maayos. Andiyan ba tayo? Palakpakan natin ng Panginoon. Alam niyo po, pinapakita sa atin po ng Linggo ng Palaspas. Nagpapakita siya sa atin ng divine humility. Hello? Saan ka nakakita, walang kasalanan, siya pang nagpakumbaba. Ay, isa lang amen. Ulitin ka saan ka nakakita, siya na walang kasalanan, siya pa ang nagpakumbaba. Kaya. Sino ba yung mga kagalit?
tahimik nyo ha, tahimik niya. Sino, ay ito ha, buti kung kagalit lang eh. Buti kung wala lang, okay? Sino dito constant ginagawa ng masama? Grabe si Jesus, no? No? Kaya mo yon? Yung constant ang tao nananakit sa damdamin ng Diyos, pero ang baba-baba ng Panginoon, sabi niya, sige, pampasin niyo ako para sa mga siraulo na gumagawa ng kasalanan sa akin. Tayo yun. Hello. Grabe si Lord. Kaya walang katulad siya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kung tayo yung yung siraulo, hello. Sabi mo nga kung tayo yung siraulo, di ba tayo aayos? Hello. Knowingly na ganun si Jesus sa atin, hindi pa tayo magpapakaayos? Aabusuhin pa rin ba natin yung ginawa ni Kristo para sa atin? Hello? Porkit ba hindi umiimik si Lord? Porkit ba masagana ang biyaya ng Diyos? Magpapatuloy pa rin ba tayo sa paggawa ng kasalanan? Sabi mo sa katabi mo, nako. Sabi mo sa katabi mo, nako. You know, the King who created the universe enters Jerusalem riding a borrowed donkey. Hindi ni Lord, napaka-humble. Hiram lang. Diba? Hiram lang yung donkey. Hindi pa kanya eh. Grabing humility yan. Number 3, the misunderstood king. The crowd's expectation. In Matthew 21 verse 9, the people say, Hosanna to the Son of David. Hosanna means save us now. But the people were asking for political salvation. Ito yung sinasabi ko. Ang gusto nila, maligtas sila sa sitwasyon. They wanted freedom from Rome. Hello? They wanted national restoration. They wanted political revolution. But you know what? Jesus came for something deeper. Hello? They wanted a king to change their government. Jesus came to change their hearts. May gusto ka bang mabago? Sino nakaka-relate dito? May gusto ka bang mabago sa buhay mo? Sabi ng Diyos sa'yo, anak, hindi. Yung puso mo muna yung babaguhin. Hello? Andiyan pa tayo? The same crowd that shouted Hosanna would later shout, crucify him. Bakit po? Bakit nangyari yun? Kasi hindi na-meet ni Jesus yung expectation nila. Ito na yun. Dahil kala nila si Jesus yung magsasalba sa Rome government. Later on, hindi naman pala ganun. Pinapako na lang nila si Jesus. And listen to this. Hindi po aksidente na dito tayo lahat. Many people still reject Jesus today for the same reason. Kapag unanswered prayer, kapag may failure, kapag may mistake. Hello, alam niyo po yung mistake? Masarap po yun yung mistake. Steak pala yun, sorry. Alang natawa. Hello! Mga kapatid, optional pa ba tayo? Optional pa ba yung pagiging Kristiyano natin? O talagang full 100% Jesus na tayo? Hello? Lampakan natin ang Panginoon. Gusto nila yung Savior na mag-fix ng kanilang problema. Magbibigay sa kanila ng success, tatalo sa kanilang kaaway. Pero si Jesus, pumunta muna para i-defeat ang greatest enemy. Alam niyo po kung ano yun? Kasalanan. Sabi mo nga, sin. Kaya alam niyo po, mga kapatid, ang sakit nun eh. Diba? Yung ginawa mo na lahat, pero na-misunderstood ka pa rin. Sabi mo nga, aray ko. Kaya ginawa mo na lahat, pero na-misunderstood ka pa rin. Sakit, Hello? Wala, na-misunderstood siya ng tao eh. Hindi siya maintindihan. Now, ano si Jesus Christ talaga? Number 4, the sacrificial king. Sabi mo nga, sacrificial. Bakit sacrificial? Sige po, sino nakakalam? Bakit sacrificial? Wala lang, sagot. Because His kingship
is pointing to the cross. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, yung pagiging hari niya, yung pagiging victorious ng Diyos, ihahandog siya sa cross ng Kalbaryo. You know, in the Old Testament, para patawarin ng isang tao, kailangan ng offering ng lamb. Tama, mali? Constant yun, kasi pag hindi, tepo ang tao. Pero ito si Jesus Christ, kaya nga Lamb of God siya eh. Kaya Lamb of God siya. Kasi si Jesus Christ, yung magiging offer forever. Sabi mo nga forever. Forever. Wala nang kasunod. Amen. Sabi mo, wala nang kasunod. Mga kapatid, mabibigat yung binibitawan ko ha. Tatandaan natin ha. Wala nang kasunod. Amen. So if you reject Jesus, wala nang kasunod. Wala nang makakapagligtas sa atin. Kung aayaw-ayawan mo pa si Lord, kung aayaw-ayawan pa natin si Jesus, kung magpapanggap pa tayo sa harapan ng Diyos at hindi tayo magiging totoo sa harapan niya, Amen. wala nang susunod. Kasi in-offer na yung pinaka-the best offering. Yes. Hello? Yes. Hello? Na kung akala natin ang buhay ay hanggang dito lang sa mundo, nagkakamali tayo. Hello? Panandalian lang ang buhay dito sa mundo. At kung gusto mo na ma-secure yung buhay natin eternally in heaven, isa lang ang susi, isa lang ang may hawak. Magpasakop tayo sa government ni Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, the Palm Sunday is not the end of a story, but it is the beginning of the Passion Week. Alam natin yun. Ayun o. Yung entrance na yan. Sa loob ng 5 araw, yung palaspas na yan ay mataturn into Roman whips. Shouting of Hosanna will be crucified. The donkey will lead to a cross. Listen to this. Ano ibig sabihin nun? Nung pumasok sa Jerusalem, alam na ni Jesus na hindi ito party. Hello? Hindi ito, yung party talaga. Kundi pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, alam niya na siya ay mamamatay. John 12 verse 27, for this purpose I have come to this hour. The cross was not a tragedy. It was the mission. Hello? Sino dito kayang tapusin yung mission na pinagagawa sa kanya ng Diyos? Hello? Tinawag ka ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon, sino dito kayang tapusin yung calling mo, magpatuloy sa calling mo, kahit parang tragedy yung labas. Mga kapatid, tinawag tayo maging anak ng Diyos, manatili tayo maging anak ng Diyos. Ano man ang ating pagdaanan, ano mang pagsubok, diba? Ano nga yung kanta kanina, worship, yung opening song, kaya ba natin ipakita yun? At dito na po ako magtatapos sa huling outline ko. Gusto ko lang yung pakita yung yung opening song. Sige, lyrics, syempre. Alangan i-play mo. Okay, aking Ama, ikaw ang kailangan. Sunod. Ikaw ang kalakasan. Matibay kong sandigan. Sunod. Matatakbuhan. Madiliman ang aking. Diba? Salamat sa Diyos. Hello? For that purpose, Jesus came. Ano pa sunod? Alam kong hindi ka mahadlangan. Alam nyo, umahadlang lang sa atin yung sarili natin. Hindi ba tayo? Kasi masyado tayong emotional. Sunod. Sa dulo ay alam niyo po, pagdating kay Lord, ano man ang ating pagdadaanan, alam natin na ang dulo natin ay sigurado. Magsama ka pa rito. Magsama ka ng mga taong walang pag-asa sa buhay. Kailangan si Kristo. Huwag nating suluhin. Hindi pa tayo? Kasi hindi naman natin sila dinadala sa kapahamakan. Dinadala natin sila saan? Sa katagumpayan. Sunod.
Ngayon pa ba ako magdududa? Sabi nga ni Mami Bishop, yung mga paduda-duda dyan, wala yung magagawa. Wala yung mararating. Diba? Mainit ka ngayon, bukas hindi. Come on. Yung mga maraming tinitingnan, mga kapatid, kung titingin ka sa paligid mo, si Pastor, itsura niya, itsura niya lang, di na niya maayos eh. Ako pa pagsasabihan niya. Hello! Yung church namin, ang daming bakanting upuan. Nakakahiya. Kung marami tayong tinitingnan, mahihirapan tayong maglingkod. Tumingin tayo sa Diyos na sinasamba natin. Amen? Yung mga ibang tinitingnan natin, yan ang dahilan kung bakit tayo paduda-duda. Hello? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpaduda-duda. Minsan yung ating sarili, hindi ako karapat-dapat, I'm not worthy. Diba? You know, maniwala kasi sinasabi ng Diyos na kaya kanyang baguhin. Hello? Pampakan natin ng Panginoon. Sunod. Pagkilos mo yung akin ng nakita. Nakita na natin yung pagkilos ng Lord. Sunod. Ngayon pa ba ako? Manghina. Okay lang manghina. Basta magpalakas ulit. Tao tayo eh. Diba? Pero wag ngayon. Bukas na lang. Biro lang po. No, next verse. Ikaw ang Diyos ng himala. Sunod. Panginoon, kilala kita. Kilala ba natin talaga si Lord? Diba? Next verse. Verse nga. Wala kang hindi magagawa. Basahin na lang natin. Sunod. Tapat kang Diyos, magsimula pa nung una. Ang bukas ay hawak mo na. Diba? Alam kong kasama kita. Puso ko hindi mangangamba. Panatag na di mo kailanman iiwan. Tapat ka, Jesus, kailanman. Wala pa ka namin ng Panginoon. Kaya sikat pa? Adlib na adlib. Ha? Pero pa, kilala kita. Kilala mo ba si Lord? Baka sa pangalan lang. Baka Savior lang, hindi King. Ulitin ko, baka Savior lang, hindi King. Ganyan ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng Lord, pag sinabi ng Diyos, huwag kung ano-anong salita ang inilalagay natin sa puso natin. Diba? Yung salitang nakasakit sa'yo hanggang ngayon, hindi mo makalimutan. Yung mga salita na nasabi mo, na pinagsisisihan mo, hindi mo mapatawad ang sarili mo. Ba't mo ba nasabi yun? Hanggang ngayon, hindi mo mapatawad. Hello? Kalimutan na natin yan. Hello? Tapos na yan. Lapos na ni Jesus sa cross. Amen? Diba? Mahalaga, sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Pag sinabi ng Diyos, pagagalingin kita, pagpapalain kita, palalakasin kita, ililigtas kita, iaayos ko ang buhay mo, mangyayari. Palakpakan natin ang Panginoon. Mahirap man! Asa na ba? Dadaan lang kapatid. Yung bago yan, ano? Yan, pag sinabi ng Diyos mangyayari, sunod. Mahirap man, magtagal man, siya ay tapat. Grabe, no? Inulit pa. Siya ay tapat. Sunod. Panginoon, kilala mo ako, walang malilihim sa'yo. Ayan, kilala tayo ng Lord, mga kapatid. Next. Panginoon, pinili mo magsimula pa nung una. Kaya ka na dito kapatid. Ang bukas ay hawak mo na. Okay na, di ba? Yan na yun, di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. And last po, number 5. The true response to the King. Ano nga ba yung dapat nating i-response sa King? You know, when Jesus entered into Jerusalem, people responded in 3 ways. Number 1, celebrating crowd. They praised Him emotionally, but many had no true commitment. Sabi mo nga, emotion lang ba yung paglapit mo kay Jesus? Salamat po sa isa. Thank you, Pastor. Emotion lang, sabihin mo. Kakaproblema ng mga mic dito. Hello? Praise. Emotion lang po ba yung paglapit natin kay Jesus? Diba? Kasi ang totoo nun,
Maraming tao sa lugar na yon, nagpupuri sa Diyos, nadadala lang ng crowd. Come on. Kung ikaw to, mag-repent ka kay Lord mamaya, ha? Correct. Oo. Yung crowd lang, yung nakakapag-worship lang pag nasa church. Come on. Yung dito lang malakas mag-amen, dito lang nagbabasa ng Bible, dito lang nagpe-pray, dito lang nag-worship, Come on. mag-repent ka. Crowd pa rin tayo. Yes. Okay? Pero kung sa bahay, nakapag-worship ka na, oh, goods. Diba? Hello, palapakan natin ang Panginoon. May sinimulan na si Lord at okay yon, ha? Okay? Okay yon. At least nandito tayo, nakikinig tayo ng Word of God, tumutugtog tayo. Hello? Diyan ba tayo? Nakikinig tayo, sumasamba tayo, nag-i-involve tayo sa church. Okay yon. May sinisimulan na si Lord, pero dapat maituloy ito sa personal. Amen. Kasi minsan kailangan talaga natin ng apoy. Hello? Kailangan natin ng apoy na magpapaapoy sa atin, pero pag pinaapoy ka ng Diyos, dalhin mo sa bahay. Amen. Hello? Kailangan, wag ikaw yung crowd lang, kailangan may true commitment. Amen. Hello? So kung tayo yun, pumupunta lang dito pag may kainan, wala namang ganun dito no? Hello? Diyan ba tayo? Kung tayo yung pumupunta lang rito para maibsan lang yung ating yung problema, pag may problema ka lang pupunta sa church, para lang sumaya ka ng konti. Hello? Diyan ba tayo? So magre-repent tayo kay Lord, ha? Kailangan may true commitment. Number 2, the curious city. Sabi mo, curious. Matthew 21 verse 10, the whole city asked, who is this? Many were curious, but curious is not faith. Come on. Sino dito na-invite lang? Hello? Kailangan yung curiosity natin will turn into true commitment. Yes. Dahil narinig mo na si Jesus, kailangan na nating maging totoo sa Panginoon. Amen. Ganyan ba tayo? Napaka natin si Lord. Hindi porkit nakikinig ng Word of God, Kristiyano na. Hindi porkit nagsisimba, Kristiyano na. Kailangan may commitment ng buhay sa Diyos. Kailangan si Jesus ang lahat sa atin. Hindi po si Coco Martin. Hello? Nandiyan ba tayo? Kailangan hindi bagay, hindi pera, hindi ang kaginhawaan, hindi ang kapangyarihan, si Jesus ang lahat sa atin. Kung papipiliin ka si Jesus o ito, dapat si Jesus. Hello? Yung gusto ni Jesus, yun ang isinasa buhay natin. Amen. Hello? Amen. Sabi ko nga, kailan ba yun? Sabi ko nga po sa Church at 13, alam niyo, napakaganda sa Diyos natin. Walang bawal, lahat pwede. Isa lang ang bawal. Dito sa church natin, di tayo yung maraming mga bawal. Sa church natin, isa lang ang bawal. Ano yun? Bawal mong masaktan ang puso ni Jesus. Yan lang. Hello? Diyan ba tayo? Amen. Diba, let's develop our relationship to God. Number 3 and last, the true disciple. Wow. Sabi mo, be a true disciple. They followed Him even to the cross. Kaya mo bang sumunod kay Jesus sa cross? Sabi ni Jesus, sabi ng Bible, if you want to follow me, you should take up your cross. Kung gusto talaga natin. Ang Christianity, mga kapatid, baka hindi pa po kayo inform sa mga bagong ma-attend lang po. Inform ko na po kayo agad. Ang Christianity po ay hindi puro pagiging okay lang. Sa Christianity, there is sacrifice. There is correction. May mga paghihirap. Kaya kung hindi tayo seryosong lumapit kay Jesus Christ, hindi tayo tatagal, mawawala tayo. But if we will learn how to bear the cross with Jesus, di mo tayo mag-isa, mga kapatid. Palalakasin tayo ng Diyos. Amen. I-encourage ka ng Diyos. Mahal po to. Mahal to. Yung iba nagbabayad ng 10,000 per session para lang maging psychologically okay. Yes. Yung mga dumadanas ng depression, anxiety, mahal na, mga 20,000, 15,000. Diba, may mga package, ang test lang po yun na ang hirap pag ma-depress ka. Pero tayo, salamat sa Diyos. Kasi ang Diyos na mismo, sabi niya, may God will give you the peace if
even a man cannot understand. Amen. Ang Diyos yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Marami nang winawakasan ng kanilang buhay. Salamat sa Diyos, hindi tayo. Sa dami ng problema, pagsubok, pinatatatag tayo ng Panginoon. Hello! Baka isa na ako dyan kung wala tayong Diyos. One time, nagdadrive ako. Ewan ko ba bakit gulong-gulo yung isip ko sa panahon na yon. Nagdadrive ako, ang takbo ko ay 140 sa NLEX. 140, pastor. Bago yung sasakyan Ay, hindi. Almira yata yung dala ko. Naisip ko lang, pag kinabit ko kaya ito ng bigla, ano kaya mangyayari? Yun lang yung pumasok sa isip ko. 140, takbo mo, kakabigin mo yung malamang tataog yun. So parang binubulungan ako ng kaaway na, sige, para matapos na lahat ng iniisip mo, kabigin mo na. Tingnan lang natin kung makakaligtas ka. Sabi sa akin ng kaaway. Alam niyo po ginawa ko? Hawak kayo manibela, binitawan ko. Baka maikabig ko Tapos sinawakan ko ulit. In Jesus' name. Binitawan ko, natakot ako Kasi nararamdaman ko yung naninigas. Nakaramdam ako ng naninigas yung ganito ko. Parang nangangat yung kamay kong kabigin. Binitawan ko, sabi in Jesus' name. Nagbaba ako ng takbo, ginawa kong 80. Kasi 140 ang tulig ko You know, mga kapatid, ang pagiging Kristiyano, may mga problema, may mga pagsubok. But if we are a true disciple, we will follow God until the cross. Amen? Palampakan natin ang Panginoon. Kung di pa tayo nagbabago, manatili lang tayo kay Jesus, babaguhin niya tayo. Amen. Kung may mga pagsubok tayo, manatili lang tayo kay Jesus, aalisin ng Diyos yan isa-isa. At kung may mga dumarating pa rin na pagsubok, tutulungan pa rin tayo ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Ano po ba? Sino po ba yung hari para sa atin? Si Jesus po ba ay isang teacher lang? Prophet? Miracle worker? O siya talaga yung ating hari? Dahil kung si Jesus po ay talagang hari natin, hindi lang natin siya bibigyan ng mga palaspas. Bibigay natin talaga sa Kanya yung buhay natin. Sino dito kayang sabihin na, Lord, sa'yo na yung buhay ko? Taas ang kamay. Yung talagang kaya niyang sabihin, kamay lang, din yung may taas, buhay pa. Sige, kung totoong binigay mo na yung buhay mo kay Jesus, huwag kang mahiya. Walang dapat ikaya. Kahit pango tayo. Okay lang. Taas natin, balakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Ngayon, kung hesitant ka pa rin, nagbigay na ba ako ng buhay kay Lord? Now is the day. Surrender your life to God. Amen? Tandaan po natin, ang palaspas ay simbolo ng pagtatagumpay, pero ang pagtatagumpay ni Kristo ay hindi nangyari nung araw ng palaspas, kundi nangyari yun ng Good Friday and Easter Sunday. Kung siya ay namatay at muling nabuhay. Hello? Ang expectation ng Rome, yun yung pagiging victory niya ni Jesus Christ. Pero hindi. Si Jesus Christ, higit doon yung kanyang ginawa. Jesus achieved a greater victory. Amen. Sabihin natin, over my sin, sabi mo nga, Over my sin. over death, Over death. over Satan. Over Satan. Lapakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, hindi tanong kung dumating ba si Jesus. Tatawagan ko po ang ating worship team. Hindi po tanong kung dumating si Jesus Ang tanong, ni-receive ba talaga natin yung hari sa buhay natin? Diyan ba tayo? Amen. Alam niyo po, nag-aaral ako, sa pag-aaral ko, may isang verse pa na lumabas yung palaspas. May isang verse pa. Alam niyo kung saan yun? Revelation 7, verse 9 to 10. Pakibasa po. Sa Revelation chapter 7, verse 9 to 10, sabi na, after this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count. Ito yung mga tao na napunta na sa langit, holding palm branches in their hands, and they cried out in a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. This time, it's for real. Kasi nasa langit na sila.
You know what indicates this verse? Worship truly belongs to God. Victory truly belongs to God. When they wave the Palm Sunday on the Palm Sunday here on earth, that's not true victory. Hello? But when those people wave this palm, Palm Sunday, yung wave, no? Hindi, palm lang. Ito yung totoong victory. Nandiyan ba tayo? Hello? Kaya nga mga kapatid ibigay natin sa Diyos ang katagumpayan. He is victorious over sin. He is victorious over death. He is victorious over Satan. That no weapon of enemy will be prosper against you. Ano bang gagawin ng kaaway sa'yo? Hindi yan mananagana. Dahil ang Diyos ay tagumpay. Let us continue to cling to God. Paano man kahirap, mahirap man, magtagal man, pero ang katagumpayan ay nasa Diyos. Belongs to God. Hello? That's why, my last verse in this morning, Philippians chapter 2 verse 9 to 11. Therefore, God exalted him to the highest place. Woo! Thank you, Jesus! Grabe! And gave him the name that is above every name. Another victorious declaration because of Jesus. Pangalan man niya ng sakit, pangalan man niya ng paghihirap, pangalan man niya ng katigasan ng puso. Lord, hindi ko talaga kayang magpatawad. Jesus is the name above that name. Lord, mahina talaga ako. Jesus' name is above that name. The name of weaknesses, the name of sin, the name of struggles, the name of pain, the name of poverty, the name of lack of wisdom, the name of lack of faith. Jesus is the name above all names. Hello! Sa lahat ng nakakaunawa sa mensahe ng Diyos, pumalakpak ka! Come on, let's praise and worship God! Come on! Come on, somebody shout! Somebody shout! Say Jesus! Your name is above all name! Hallelujah! And listen to this. Whether you like it or not, sabi ng Bible, and He gave me the name that is above every name. Whether you like it or not, that at that name of Jesus, every knee should bow. Woo! Alam niyo po theology niyan? Kahit yung mga demonyo, kahit yung mga tao nasa impyerno, luluhod talaga. Lahat, walang matitira. Luluhod sa pangalan ni Jesus. Yung iba nga lang sa pagsisisi. Lord, sana pala nakinig ako. Sana pala sineryoso ko na. Sana pala tinanggap ko yung correction. Sana pala. Pero huli na ang lahat. Kapag nandulo na tayo sa impyerno. Pero kapatid, nandito pa tayo ngayon. Hindi pa tapos. Amen. Anong pagluhod ang kailangan mo? Anong pagluhod ang gusto mo? Amen. Kailan tayo luluhod at magpapasakop sa Panginoon? You know that at the name of Jesus, every knee should bow. In heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus is Lord. To the glory of God the Father. You know what the Lord means? Savior. Owner. Tagapagmay-ari. Kaya nga sasabihin,
Lord ka nga pala, sana pala naniwala ako, naligtas sana ako ngayon. There's no exit in hell. Kaya mga kapatid, hanggang nandito tayo, naririnig natin ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Response to God. As Jesus denied Himself, as Jesus gave His life for us, we ought to give our life to Him. Hello? May verse na nagsasabi niyan. Dahil namatay si Kristo para sa atin, ibigay rin natin sa Kanyang buhay natin. Dito na nga lang sa Romans chapter 12 that you offer your life as a living sacrifice. Let your life be a worship to God. Tayo pong lahat ay tumayo.